ka-farmlat. So another day, another farmlat na naman tayo for today kung saan nandito po tayo ngayon sa bayan ng Ginyangan, Quezon para mag-locate or magbisita po ng isang property na may sukat na 9.5 hectares. Ayan. And then at the same time, si property po ay may sariling fish pond and then siya po ay katabi ng dagat. Ayan, sa mga buyers po natin na naghahanap po ng property na katabi ng dagat, baka sakali po magustuhan nyo po itong si 9.5 hectares. So panoorin nyo po yung vlog namin for today. Ayan. So dito ako nagsimula mag-vlog sa may pinakalikod and then ito na po yung pinaka-end ng property. Kung mapapansin nyo po yung parang tower po na yan. So dyan na po yung end. Ayan na po yung pinakadulo. Ano po? So mas pinili kong mag-start dito sa dulo para at least medyo naikot ko na po yung property and then may idea na ako dun sa ibang part po ni property. So nakita ko medyo may kasukalan po talaga. Kaya medyo mahihirapan tayong pasukin yung ibang part. Ano po? Pero maganda po si property. Ayan, so let's go. Ikot na tayo. Pero po bago ang lahat, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayo updated sa mga properties na i-offer po namin. Ano po? So let's go. And so medyo magigilid lang po tayo ha. Dahil ito lang po yung medyo maaliwalas na pwede nating daanan kasi kung mapapansin natin, ayan, hindi tayo makakapasok, medyo may kasukalan, pero syempre tatry pa rin naman natin na pumasok pag mayroon tayong mga nakitang pwede nating daanan. Ayan, ganito po kasukal, so susuot ka talaga. Dito sa part na to pantay siya, pero kanina habang papunta ako dun sa may pinakalikod kung saan nagsimula ako mag-vlog, so medyo nakita ko yung ibang part. Meron tayong part na slope and then may part tayo na flatland. So mamaya i-rate natin kung ilan talaga yung flat area natin and then yung slope area. Pero dito sa nilalakaran ko, flat pa siya. Masyado lang talagang masukal. Hindi ko alam kung saan ako susuot. So ganito na napabayaan yung property. Buhay pa naman po ang seller, buhay po yung mag-asawa, pero ang pagkakasabi po kaya binebenta po si property at hindi na naasikaso kasi nagda-dialysis na po yung may-ari nito. So need na nilang ibenta para pang support ng kanilang medication po. Ano po? Halos wala tayong makita dun sa area kundi yan, mga ganyan sukal. Pero po in fairness, si property po ay maraming laman na niyog. Ito po ay nasa 2,000 kapuno. Hindi lang natin masyado makita kasi nga, ayan, sobrang sukal at madamo. So ikot pa rin tayo. Kanina dito ako pumasok sa may side na to, as in talaga napakasukal. And then sana papasok din ako dito sa may side na to, pero mas lalo yatang hindi ako makakapasok. Pero hagapin na lang natin ng camera. Dito sa part na to medyo pa slope na po siya. Ano po? Medyo pa aakyat ng konti. Pero dito sa may left side is flat. Ayan po yung mga kababaan pa po ng niyog na nakapaloob kay property. Bali kung mapapansin po natin, malinis yung dinadaanan natin kasi ito po ay dinadaanan ng kalabaw para po makalabas po yung mga produkto nila dito. So yan, dito na lang din tayo dumadaan.
Ayan, may mga sasa kung tawagin dyan sa gilid na yan. So yan po ay mga makikita lang natin yung mga sasa na yan sa mga gilid ng dagat. Kaya, pero mamaya pupuntahan din po naman natin yan. Ano po? Dito muna tayo. Pakita ko rin naman sa inyo yung area na yan. Ayan, so ikot pa rin tayo. Buti na lang medyo malinis yung dinadaanan natin. Ito nga, pasok nga tayo para makita natin kung anong itsura. Si property po ay meron nakapaloob na puno ng mangga na halos maglalaro po sa nasa 15 kapuno. Ano po? Ayan, ito yung mga sasa. Tumutubo yan sa mga gilid ng dagat. Try natin yung best natin na makaikot kahit papano. Yan, ikot pa rin tayo. So mamaya ko i-explain yung pinakadinaanan natin pagpapalabas na tayo para mas ma-explain natin ng mas mabuti yung mga dinaanan natin patungo kay property. Ano po? So mamaya na lang yun. Ikot muna tayo. And then kagaya na nasabi ko, tayo po ay TCT title and then buhay po ang ating mga seller. Kung i-rate ko po si property po ay nasa I think mga nasa 50% na flat. So estimate ko lang po yun, ano po, dahil sobrang laki naman ito, hindi ko naman siya maiikot talaga, pero ayun lang yun sa nakikita ko. So meron tayong 50% na flat and then 50% po na slope. At least wala tayong mga upland. Ito naman po yung ating property. Ano po? So meron tayong source ng tubig. For sure yan kasi tabi nga po tayo ng dagat. And then meron na rin pong kuryente rito. Yung signal naman ng phone natin, okay naman po. Meron naman po, hindi lang ganun kalakas. Meron akong mga napansin na fruit bearing dito, kagaya ng ito po, meron tayong dalawang santol, meron tayong langka, saging. So yun pala yung nakikita ko, kakao, meron tayo dyan. Dalong yan, yun yung ginugulay dito sa Quezon. Meron tayong napansin na mangilan-ngilan na kalamansi. Iyan, ang laki ng puno ng santol. Sobrang laki. Yung mangga natin marami-rami. So meron tayong Indian mango rito, may kinalabaw. Ayun po yung isa oh. Sin ko naman po dun sa mga hardwood natin, meron tayong bunliw. Ayan, meron po tayong nara dito. Meron tayong mahogany. May mga hardwood naman. Hindi lang ako familiar dun sa iba. Ayan, nakakita tayo ng flat area. Tingnan natin kung makapasok tayo.
Parang hindi din. Ulitin ko lang po ay yung pong part ng property na slope is carry pa rin pong ikutin ng mga may edad na gustong bumili ng property na tabi ng dagat. Ang daming hardwood. Hindi lang ako familiar kung ano mga hardwood pa to. So may antipolo din tayo nakikita. At ang dami niyang bagong tanim na niyog. So bukod po dun sa 2,000 na namumunga na, iba pa po yung bagong tanim kagaya niyan. Ayan po. Oh. So mahaba-habang linisan ng kailangan ni property para po makita yung kagandahan niya and then lumitaw yung mga niyog dito. Ayan. So kitang-kita natin wala talaga ako dadaanan. Masakit pong makasugat tong ganito. Ayan, marami na tayong sugat sa baraso. Labas ulit tayo dito sa malinis. Si property po ay may dating sukat na. So kung gusto naman po nating iparelocate, pwede naman po. Ano po. And then sa price na binibigay po sa atin ng ating seller, sila po ang sasagot ng capital gain tax. And then yung other expenses po nakapaloob po dun sa dokumento po nila. Ano po. Pero ang sasagutin po ng ating buyer is deed of sale and then yung transfer papunta po sa kanila dun sa pangalan po ng makakabili. Ayan. So ngayon papakita ko sa inyo yung tabing dagat. Yung dagat po mismo papakita ko sa inyo and then papalabas tayo. So makikita na rin po natin yung parang DIY fish pond po nila. Kalamansin, laki eh. So ulitin ko lang po, doon ako nagsimulang mag-vlog sa may pinakadulo ha. Ang gagawin po natin is papalabas po tayo and then doon ko na po ibibigay po yung details about doon sa ating dinaanan patungo kay property. Kita ko lang po sa inyo yung pinaka-boundary niya. So kung mapapansin po natin yung kakao na, yung madre kakao na yan. And then ayan yung kubo na yan. Yan po yung property na binaybay po natin hanggang likod. Doon tayo galing eh. And then dito naman po sa part na to, ito po yung pinaka savage zone mula dyan sa boundary ni property hanggang dito yan sa may lupa na yan. And then ayun na po yung fish pond. And then, ayun yung dagat. So, kung tawagin po to ay savage zone. Yan. So, lapit tayo. Para mas makita natin. Daming Indian mango. Guyabano, oh. Bakawan. So, ito yung tinatawag na bakawan. Matatanong po natin yung dagat. Ayun, sa dulo. So ito po yung katabi ng property. Ano po, hindi pa po ito yung sinasabi ko po sa inyo na fish pond na nakapaloob po kay 9.5. Ito po ay bakawan kung tawagin. Ayan. Ayun sa dulo yung pinaka dagat. So may mga alaga ritong ano? Isda. Okay. Ito po ay katabi ng ating property na 9.5 na binibisita po natin. Ano po? Ayan. Ganda. May kapitbahay kayo. Ayan. May nakatayong kubo. So ulitin ko lang po dun sa may unahan ng bahay na yan hanggang dito is savage zone.
So wala pong nagmamay-ari niyan kasi hindi naman po yan natatitlean. So ipakita ko lang po sa inyo na may line na po ng kuryente rito. Yan, si kapitbahay po ay meron ng sariling kontador. Kaya di tayo mahihirapan. Makikita po ba natin yung fish pan dyan? Sige. Yan, kasi kagaya na sabi ko, doon tayo nagsimulang mag-vlog sa may pinakadulo. So papalabas kami kasi nasa bungad yung pinaka DIY fish pan ni 9.5. So doon daw kami dadaan. Kaya nagtatanong ako kung makikita natin yung DIY fish pan. Kasi ito na siya eh. Ayan, dito kami dumaan eh. Pero dito tayo. Uy, ang laki nung mangga. Yan, kabilang po kay property. Yan na yung mga puno ng mangga na yan. Dito tayo tumayo para mas ma-explain natin. So, ito po yung dinaanan ko papunta dun sa may dulo ng property. So, ang property po natin is more on nasa left side po natin. Kasi ito pong si right side ay halos savage zone na po siya patungo dun kay dagat. Para mas malinaw lang po yung explanation. Ano po? So, si property po, ang kalakihan niya is nasa left side po natin. Ayan po. So, dun sa part na yun, yung binaybay natin, may mga flat tayong dinaanan doon. And then, may mga slope. So, dito po, halos kapantayan pa rin naman po siya. Ayan. So, mag-uunti-unti na tayong lumabas kay property ha. Kasi sabi ko nga po doon tayo nagsimulang mag-vlog sa likod. Ayan, papalabas na tayo. So, mapapansin po natin medyo limited lang yung area na naikot natin kasi nga sobrang sukal ni property. So, labas tayo. Yan, kasama pa po yung area na yan na medyo paakyat ng konti. Kasama pa po yan. Hindi na natin aakyatin kasi bukod sa masukal, medyo may kainitan na po. Naabutan na tayo ng init. Kung maisipan nyo pong pasyalan si property, at kung kayo po ay magagaling from Manila, kayo po ay magta-travel ng halos nasa 6 to 7 hours kung wala po kayong sariling sasakyan. Pero kung may sasakyan naman po kayo, yan, mga nasa 5 hours lang. Yan, kasama pa po ito kay property. Yan yung lalakaran natin. Ang ganda ng tayo ng lupa niya kasi kahit na medyo pa-slope yung iba, ang kagandahan dito is pag nandun ka sa may taas, kitang-kita mo yung dagat o yung fish pond dito, no? Ayun yung line ng kuryente natin, oh. Uy, meron pa tayong puno ng kaimito. Pakita ko lang po sa inyo yung lutuan nila ng cobras. Ayan, ito po, kasama rin po to sa magiging bentahan. And then, ito po yung mga pinagbalatan na nila ng niyog. So, kagaya na sabi ko, tayo po ay merong nasa 2,000 kapuno ng niyog. And then, ito po ay naglulukad ng halos nasa 2 tonelada. So, for sure, tayo po ay merong return income kay property. Yan, so, ikot pa tayo. Yan, may mangga na naman, oh. Mamaya lalapit tayo dun sa fish pond ni 9.5, pero dito muna tayo, ikot muna tayo. Ayan, so medyo maganda yung view dito and then medyo malinis. Ayan, daming puno ng mangga.
Usually naman po talaga sa isang farm, lalo't malaki, napapabayaan po talaga yung halos nasa likod ng property kasi yun po yung mga hindi na nadadamuhan. Yan, kagaya niyan, madamo na dun. Pero dito sa may unahan, ayan, maganda pa yung view. So yung pinuntahan kasi natin kanina likod. So expect natin dun sa unang vlog natin, asukal. Pero ito na yung area na ginagalawan ng mga tao dito. Kaya medyo malinis-linis pa. And then dito yung flat area. Ayan, ito yung flat. So dun sa dulo tayo medyo nagpa-slope. Pero ito yung kalawakan ng flat natin. Ayan po. Yan, meron tayong mga kalamansi, kaimito, kawayan. Uy, may santol na naman dito sa gawin na to. Yan, kasako po yung lahat yung niyog na yan. And then hanggang doon pa po yan. So talagang malaki po kasi si 9.5 kaya ayan, hanggang doon pa yan. Dito talaga natin maiikot. Pero sa kabuuan po is napakaganda po ng property. So kung kayo po ay may dream property na may fish pond, may niyugan, tabing dagat, ayan. So avail nyo na po ito. Good for investment. So nandito na tayo sa may pinakatabi ng fish pond ni 9.5 hectares. Yan. So ulitin ko lang po, ito po ay nakapaloob sa title. So yung kabilang pinakita ko po sa inyo, yun po yung hindi natatitlean. So ito po kasi si property is meron talagang kasamang fish pond or DIY po nila yung fish pond na yan. So nagpahukay sila para po magkaroon sila ng yan, sariling fish pond kasi katabi po sila ng dagat. So yun po yung idea nila na magpahukay and then magpapaagos na lang po sila ng tubig doon sa dulo na yon kung saan nandun yung dagat and then papunta po rito sa kanilang fish pond. Kaya ito po yung sarili po nila. Ano po? And then kung makikita niyo po yung mga niyugan na yan po ay kapaloob pa rin kay property. So parang pinaikutan siya ng puno ng niyog. Yan ang kagandahan kay property. So papalabas na tayo. Bago tayo lumabas kay property, bali explain ko lang po. Ito po'y kasama pa sa 9.5 po natin. Ano po, ito po yung pinaka-boundaryhan niya kasi ito po ay iba po yung nagmamay-ari ng fish pond na yan. And then, ito naman po yung kapaloob po kay 9.5. So yan po yung binidyohan ko kanina, yan. Yung maraming niyog na yan. And then itong tubig na to. So ito po yung pinakapagitan nila. Diyan po naglalakad yung mga pumupunta dito sa farm. Medyo ano lang, tinubuan na ng damo. Lakad tayo. So papalabas na po tayo ha. Explain ko na yung about dun sa road natin. Ayan, so feel natin tayo ay nasa probinsya. Naglalakad tayo sa gilid ng fish pond. Ayan. So pwedeng lagay nyo rin yan ay bangus, hipon, tilapia. Ayan. Pwede. Hindi na talaga naasikaso ng may-ari kasi nga po sila po ay nagdadialysis na. Ito yung line ng kuryente natin na yan po. So ulitin ko lang, hindi po yan kasama ha. Right side lang po tayo. Ayan. Medyo malaki. Parang I think ito daw po ay nasa 2 hectares yung ating fish pond. And then the rest po is
Coco farm na. Ganda. Ayun yung pinuntahan natin kaninang lukaran. Ayun yung mga niyugan, oh. Kitang kita. Sobrang ganda. So may mga street lights naman tayo, kaya kung gabi tayo mapupunta rito, ayan, may ilaw pa naman tayo. So yan, lalabas na tayo. Sorry po kanina. Nasabi ko po na 2 hectares yung ating fish pond. So, kinlaro ko po dun sa ating guide. Sorry po ito po pala ay half hectare lang. So, parang naliitan kasi ako kanina nung nasabi ko na 2 hectares. Kaya, kinlaro ko ulit kung 2 hectares nga. So, hindi po pala half hectare lang. Kaya pala hindi siya ganun kalaki. Kasi hinahanap ko yung ibang part eh. Sabi ko kasi ay parang maliit sa 2 hectares to. So yun po, ulitin ko lang, si fish pond po ay half hectare lang dun sa kabuuan po ng 9.5. So let's go, labas na tayo, and then para ma-explain ko na po sa inyo yung pinaka road ni property. Nagigilid po tayo Yung lalakaran natin is kasama pa rin po sa ating binablog for today. Ayan, so dito po nag-start yung ating property dyan sa dulo ng tulay na yan. So ito po yung nilakaran namin patungo dun sa 9.5, and then tatawid po kasi tayo ng tulay. Ito po, so tawid muna tayo bago tayo mag-explain. DIY lang po tong tulay na to, kaya ayan, so balik tayo dito. Kung mapapansin nyo po yan, parang sapa na yan, or hindi ko po alam kung ano tawag dyan. Bali ito po yung boundaryhan nila, kasi dito po nagpa-flow yung tubig eh. So ito si property, and then itong lalakaran po natin, ayan, ayun yung daan, may nakabuwal na mga puno, kasi ito po ay gagawin daw pong kalsada. So binubuwal na po nila yung mga puno dito. Doon tayo sa kabila. So nakahakbang na tayo dun sa may pinakapuno. Ito na po yung gagawing peddy road. So ito po yung peddy road natin. So tingnan natin kung gaano kahaba yung gagawin nilang daan dito. So peddy road lang po ito kasi marami pa po kasing nagmamay-ari ng mga property dun sa likod. So yun po, hiniling po nila na magawin ng peddy road, pero sa ngayon wala pa po siyang budget, pero maginhawa pong daanan kasi kapantayan lang siya. Natin explanation about sa road. So kanina, doon po tayo galing, sa may puno ng niyog na yan, dyan tayo lumabas. Ano po? So kanina, yung last video natin is humakbang po tayo ng pinakapuno. So paghakbang natin ng pinakapuno, meron po tayong dinaanan po dito na nasa halos 15 meters lang naman, and then lumabas tayo dyan sa may puno na yan. So ito po ay magkakaroon tayo ng right of way po dito. Ano po? Maliit lang. And then right of way po papunta dyan, kung saan meron 15 meters po tayo, and then ayun na yung property. So 15 meters na right of way, and then dito po right of way pa rin. Kasi ang kalsada po natin, yung barangay road po natin is ito po. So mapapansin nyo yung bakod, 6 meters po ata ang lapad yan, or 10 meters. Medyo makipot lang ngayon kasi sinusudsud pa lang siya. And then tutugon po iyan doon sa, kung mapapansin nyo po itong street light na yan, yung poste ng kuryente na yan, papasok po yung road dun sa may pinakadulo. And then may daan pa rin po dun papunta kay property. So yan po ay mga sinusudsud pa lang po. Ano po? So ulitin ko lang, right of way po tayo dito, and then right of way po tayo doon, 15 meters, and then another I think mga nasa 10 meters, and then ito na pong kinakatayuan ko is barangay road na po. Ayan.
So para mas maganda yung explanation. About naman po sa right of way, wag po kayo mag-alala kasi bago po namin ibigay po sa inyo ang property, isusure po namin yung magiging right of way nyo po dito and then dito. So balik po tayo dito sa ating barangay road. Ito po ay sure na barangay road po. Ano po? Nandun po yung nakapark yung aming sasakyan. Medyo natigil na po kasi yung pagsudsud dito. Kaya hindi na namin pinasok yung aming sasakyan kasi nga po ay medyo makitid na. Pero dun po sa may part na yun, malapad na po yung kalsada dun and then nandun po yung aming sasakyan. So lalakarin ko na lang para mas makita nyo po yung daan. So ito yung dahilan bakit hindi na namin tinuloy yung sasakyan namin dito kasi nga po medyo kumipot na siya. Unlike po dito na malapad pa. Yan, parang nabalaho pa yung sasakyan dito kaya may hukay dito eh. So ito yung reason ba't hindi na namin pinasok yung aming sasakyan. Ayan, hanggang dito nakapasok po yung sasakyan. Ayan po, maliwanag po na barangay road po yan. And then ito po, barangay road din. And then ito po is barangay road din na didiretso po yan doon sa property. So yun po yung mga sanga-sangang road dito na ginawa. From Barangay Road naman po hanggang makalabas po tayo ng pinaka provincial road is 1.5 kilometers kung saan meron tayong mix na daan. So may rough road tayo, ayan. And then dun sa part na yon, cemented road naman po. And another 15 kilometers naman po from provincial road hanggang national road na po yan. Yung national road po natin kung saan dun dumadaan yung ating mga bus, yan, patungong Manila. So 15 kilometers naman po yun. Ano po? Ayan, so ayan, napakita ko na po sa inyo yung pinakakalsada. Ayan na po yung sasakyan namin. Ayan, sa mga interested buyer po ng ating farm with fish pond, message na po kayo sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. Kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, meron po kami description box sa baba, so paki-click na lang din po iyon. Ayan, so palabas na kami pero marami po kasi nagre-request na videohan ko na daw po yung mga dinadaanan natin, so hindi pa tayo mag-end ng ating vlog, magbibideo pa tayo hanggang kalsada para mas makita nyo po kung ano po yung dinadaanan po natin, kung itsura. So let's go, kalsada naman tayo.